ni Lenden bilang kanyang lolo ang kanilang kapitbahay na si Adolfo Bagadyong. Pero ang lolong kanyang pinagkatiwalaan ngayon, isinusumbong niya na siyang ng abuso sa biktima. Pakinggan natin ang kanyang pagsisiwalat sa pagpapatuloy ng inyong ABS-CBN Scene of the Crime Operatives. Noong 17 ng Pebrero taong 2004, Sila po yung dibdib ko na. buong-buo raw na itinitalyo ni Lenden sa mga alagad ng Women and Children's Protection Desk ng Las Piñas Police ang di umano'y ang aabuso sa kanya ni Lolo Adolfo Bagadyong. Si Lenlen, yung bata, siya mismo ang nagkukwento sa akin kung paano ang ginawa sa kanya ng nitong sinasabing suspect. Nakausap ng ABS-CBN Soko si Lenden. Bagamat halos 5 taon na ang nakalilipas, naikwento pa rin niya sa amin ang di umano'y kanyang masamang karanasan. Ano kasi, pumunta ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Jello! Ano po si Jello? Wala, malis, pumasok. Tapos, pagdating ko, wala naman din kaibigan ko. Tara, mapo ka muna dito. Tapos, ang nakita ko nandun matanda. Tapos, pumunta yata kami doon sa kwarto ng anak niya. Tapos, pinakatamba naman sa Natakot ka ba? Nasaktan naman ako doon sa hinawakan niya. Hindi ko na maisipin. Pero hindi ko alam kung baka niya ginagawa mo. Ang pangyayaring yun ay makailang beses raw na naulit. Yung pagka nakatamihan lang ako ng siya sa akin, yung parang rin, pinikindutingin lang ako para anhin yung ulit akin. Hindi, pagkatapos na akong ganun, iniiwan niya lang ako. At kung minsan naman raw, Nabugahan niya kami sa nitong Adolfo na to. sa kabila ng mga naranasang iyon ni Lenden kay Lolo Adolfo, hindi raw niya nagawang magsumbong sa kanyang nanay. Ayoko nang kasi malaman ni Mama, baka mapatay pa ako. Matapos makunan ng salaysay si Lenden, agad siyang pina-examine sa PNP Crime Laboratory upang malaman kung naabuso nga ito. Batay sa resulta ng medical legal findings ni Police Senior Inspector Joseph Palmero, may indikasyon niya na ginahasa si Lenden. Hindi raw matanggap ni Aling Vivian ang nangyari sa anak. Iyakan nga kami, naiyakan, pati yung mga kamag-anak ko saan. Lahat-lahat kami, hindi kami makatulog. Sino ba naman mag-aakalang nasa tabi lang pala namin yung impacto? At saka, bakit mo pag-iisipan ng tao ng ganun? Hindi ko kasi naisip na anong ang akala ko nga mabait. Mahirap pala magtiwala. Iyak ako ng iyak, pero galit na galit ako. Sa hayop na yun. Paano niya nagawa sa isang bata yun? Hindi lang naman bata yung bata. Alam niya namang batang isip nga yun. Dahil bakit makikipag kung 13 years old, makikipaglaro ka sa kanyang apo na is 6 years old. Sa puntong yun, nagsampa ng formal na reklamo si Aling Vivian laban kay Lolo Adolfo Bagadyong. Yun na lang piskal ang gagawa sila ng action for subpoena dito sa mga respondent. So, yun ang time na mag-schedule sila for preliminary investigation. Sa preliminary investigation ng kaso, naghain ng counter-affidavit si Lolo Adolfo sa Las Piñas Prosecutor's Office. Iginit niya nga wala siyang nalalaman sa kasong iniugnay sa kanya. Nasa bahay lang ako noon. Sinusumpo kasi ako nung tayo naman. Depensa nito, naroon lamang daw siya sa kanyang bahay sa mga petsang ibinigay raw ni Lenden kung kailan niya umano ginahasa ang dalagita. Nang mga panong iyon ay sinusumpong raw siya ng kanyang sakit sa rayuma. Sinuportahan naman ito ng mga salaysay ng kanyang mga kapamilya na nagsasabing naroon rin sila sa bahay ng mga oras na iyon at hindi nagpunta doon si Lenden. Bukod pa dito, posibleng isa sa mga construction workers daw na nagtatrabaho sa lugar nila noong mga panong iyon ang gumawa ng pagsasamantala kay Lenden. Kasi naman, madalas raw niya itong nakikitang pumupunta doon. Makukuhin ka dyan. Ayan o. Uwi mo na nga yan. Sa pagsisiwalat ni Lenden,
Itinuturo niya si Lolo Adolfo na siya umanong nanalbahe sa kanya. Wala po. Pero ayon naman kay Lolo Adolfo, wala raw katotohanan ang mga paratang na iyon ng dalagita. Ang problema, may kapansanan sa pag-iisip si Lenlen. May kredibilidad nga ba ang mga pahayag ni Lenlen? Tutukan ang pagpapatuloy ng inyong ABS-CBN Scene of the Crime Operatives.